Good morning. Our content this time is God sleeping or in Filipino, natutulog ba ang Diyos? My answer, based on my real experiences, yes. I think around May. That's the reason why I hide Michael at the moon because on my experience in the encounter with the spirits of the sun, I think prior to June 1 kasi dumating yan siya mga June 5 na nakita nga there was a time that spirits of the sun really my mother saw me that ganyan din yung lingat-lingat challenge. My experience, I am a promoter of Holy Spirit is a lingat-lingat challenge. Meaning to say, titingin ka lang. Meaning, me, personally, I'm a teacher but I was also a good student but I never tried in my life yung gagawin yung mga ginagawa ng mga scientists kagaya nila ni Albert Einstein na kung ano ba talaga ang sekreto ng sun talagang tinitigan nila parang ganyan. So in my case, nagformula talaga yung pumasok din talaga sa mata ko yung E equals MC squared kasi nilingat ako I was kind of maganda to be honest with you folks, my process with my enlightenment is that with all my experiences maganda siya kasi prior to the arrival of any strong spirits of God, talagang pinapahanda pa ako na yung inahanda talaga yung mga situations yung sa online din through online din, inahanda din yan nila, parang ganyan. Pero even until today, the difference back then, the difference last year, transcend din siya yung, kaya the meaning there is depression. Kasi nga, how will, i-google nyo nga guys, kung ano ba yung depression. Kasi, sa tao, parang baliw. Kaya sabi ko, I think the people cannot label any human being na baliw kung masyado ng matalino. Ang ipastandard ko kung baliw na, kasi kahit baliw guys, they know what they're doing. Aware sila, kaya lang hindi sila makatulog kasi hindi na sila naliligo. They forgot to take a bath the next day and they forgot kasi yun yung sinasabi na in heaven, ano yung promise sa Bible, yung sa Jehovah's Witnesses, in heaven, everything is set. Yung wala ka ng problemahin. Yan ang utak ng mga baliw guys. That's, to be honest with you, that's based on my experience. Hindi ako in all my contents, ganito lang din. To be honest with you folks, pag magsinungaling ako na parang yung sitwasyon na parang ang expected nyo rin, nagdududa kayo, yung utak ko rin naman, yung spirits dyan na may control yan, dumating yung mga controllers ng neurotransmitters kaya ganyan na parang pag kayo ang nakikinig sa akin, ang weirdo naman niya. Pero ako, based on my mga experience ko yan may mga kabaliw. Kaya sabi ko, I can speak in behalf of what's really the mind of mentally deranged people kaysa mga doktor. Mas magaling pa ako sa doktor. Ito lang masasabi ko. Kahit sabihin nyo, mag-ano pa kayo ng doctors dyan, hired kayo ng doctors, tapos ipasunod nyo sa akin just to check me out. Kung ano ba itong babae na to, what kind of, sabihin nila, mas magaling pa ako sa kanila kasi sila, ang ginagawa naman ng compares to all the doctors is mag-assessment sila base kagaya ninyo, you're just watching me or observe or the patients himself or themselves, they will speak what is the problem. Ako talagang mag-speak out ako kasi alam ko kasi na-experience ko pero ngayon hindi na siya kasi yun nga rin pag yung spirits mo, yung faith mo, ganito lang din ka-importante. Kaya ako masasabi kong antikristo nga ako, pero hindi man ako antikristo na talagang aalisan ko ng ang mundo ng hope. Kasi ganito lang din, iba-iba kung iba-iba yung level, kaya parang may mga nagsasabi na in the real society din, in the human being, iba-iba din yung ranks natin. Kung baka may mayaman, may mahirap, yung pinakamahirap, may pulubi, yung wala talaga. To be honest with you folks, yung mga people with disabilities, hindi nyo masasabing walang-wala sila. Huwag nyo i-underestimate yan. Kasi ang laki ng budget nila in a government budget as a whole in a government. Kaya tanungin yung presidente kung may kilala kayong government officials, all the people, all the humans with disabilities na naturally defects, yung
pag ano pa lang, since birth may defects na. So since birth since birth, ganyan, may defects, may difficulties pa yan kasi pag mag disability ka daw, ano na yan, conducted by the doctor, confirmed by the doctor. O, ganyan. So, magaling din tayo So, now, ang topic natin ngayon is, natutulog ba ang Diyos? Yes. Kasi kumpleto na Pero may mga tao siya na inutusan. Yung kagaya ng mga pastors, disciples, kaya may mga prophets din, kaya yung mga prophets din, pag-aralan din yun yung mabuti kasi hindi ibig sabihin, it doesn't mean that they are prophets, they know everything. Mag-ano din kayo, yung manly na, wag susungkab, ano ba yung tatara-tara agad. O kaya ganyan, may mga refugees kasi kunting kimbot lang, talagang matatakot na kayo. Kaya ganyan maraming refugees. Kayong Bible, pag magbasa kayo sa Old Testament, grabe ano kasi, the lives back then, flashbacks nyo man kung nag-aral kayo magbuti sa school, if you studied so well in the history on earth. Grabe yung awayan, guys. Grabe yung wars. Kaya sabi ko, ano kayong pinag-awayan nila? Kaya obsessed, to be honest with you, so salvation for me is an obsession. Ma-consider ko siya na obsessions kasi bata pa ako. Yung iba kasi, nag-aaral ng Bible. Normal lang yan There is a normal actions na my daughter since 3 years old he or she already started reading the Holy Bible. Normal yan, it's so normal kasi nga ano yan para yung storybooks yan na malalaman ng bata, the child, all the human beings on earth, dapat malalaman nila kung ano yung historical facts ng mga nauunang tao. Sabihin nyo yan. Kaya sabi ko, parang bawal siya na ipabasa sa mga bata. Kasi, I'm so against the Holy Bible to be read by the younger ages because puro wars. Nakaka-trauma yan. It's so mental traumatic kung may comprehension ang bata. Pero kung reading na hindi siya nag-iisip, nakagaya ko nung bata pa ako, hindi siya okay lang din. So, kaya as parents, you all have the authority, you have the choices and freedom for your children. So, our topic this time is, ma'am, sabi mo natutulog ang Diyos. Yeah. The real creators, natutulog yan spirits yan kaya lumilingat-lingat yan Kaya sabi ko daw, God is lingat-lingat system. We human beings, we are created, hindi yung magic na ganyan-ganyan, hindi. Process siya, evolutions of time. Kaya I'm so against with Genesis kasi sabi daw niya, God created 7 days. Ano yan mga prophecy yan two things, prophecy or invaded. Tsaka pag invaded ka kasi guys, if you are invaded by Holy Spirits, hindi ka talaga makaka-reject sa kanila. Ang lakas. Kaya sabi ko, to be honest with you folks, and sorry to all the sides, Dong, to my, yung partner ko, yung boyfriend ko last year, not my current boyfriend. I'm so sorry because I didn't, nang parang yung tingin nyo sa akin, talagang pinabayaan talaga ako ng Diyos. Ito lang din, nakilala ko ang Diyos. Kaya sabi ko, galit ako sa kanila kasi talagang kami, we Michael and I, we really fulfill the Holy Spirit, the symbolisms of how to become God. Kasi ang dami nang naghanap, ang dami nang nag-Jesus, ang dami nang, there's so many claimants as Jesus Christ. Grabe na yung patayan, even Bin Laden and the wars between Adolf Hitlers. Gusto nila yung maging Diyos si Hitler, magiging Jesus Christ. Si Bin Laden naman, gusto rin ng mga Muslim na magiging Jesus Christ. So, ang daming nagpatayan to become a Jesus Christ. Kahit si Dr. Jose Rizal din, I think he was also a claimant as Jesus Christ. Ang daming nagkiklaim. Bakit? Reincarnation Reincarnation. Tsaka ang nangyari kasi kahit si Pastor, marami din yung mga Jesus. Ito lang din, kung nagkiklaim ng Jesus Christ, reincarnation siya. So kung reincarnation siya, pag-aralan yung mabuti kasi pinatayan si Jesus Christ So talagang redemptions to kill yan to human being. Pero pag Jesus lang, kung tanungin nyo kung ano yung reincarnations din kasi nagsasalita mayon sa Holy Bible si Jesus. So
pag-aralan nyo mabuti kung reincarnation sila when ang date tsaka pledges, tsaka baptism. Pag appointed, anointed lang tapos hindi nagsasabi ng date, wala talaga. O ito lang para hindi tayo mag-away-away tsaka takot ako na patayin ako kasi takot ako na patayin ako. And then the second one is parang yung common utak ng Filipino na nagjus-jusan ka dyan, wala ka namang pera, hindi ka naman namigay ng pera. Hindi yan obligasyon ng Diyos, guys. Kaya sabi ko, iba-iba din yung ranks natin sa society. Ako, yung claimants ko, pledges yun eh. So, ano bang trabaho ni mag-explain Messias, nandyan yun sa Mateo na yung Messias na darating, yung Christ na darating, mag-explain. Explain to all of us, yun lang, ito lang din yung alam ko. So, wala akong magawa. Tapos, pinigilan nyo man yung, sa Philippines, pinigilan yung ayuda, tsaka financial assistance, bayanihan system sa Philippines. So, sino ang pumigil? Ako ba? So, ganyan yung kasi sa Philippines, against sila sa 666. Ang hirap kaya. Kaya sabi ko, pinagsikapan ko siya. Para sa lahat yun hindi yun para sa akin. Kasi si mama at si papa, hindi man yan alam. Pero ang tunuturo sa akin, contentment parati Huwag abutin ang langit Ang problema din naman sa akin, again, I specified, hindi ako nangarap ng langit. Kasi yung buhay ko ngayon dapat langit na. So ano ngayon ang langit? O ganito yung buhay ko, marami akong utang. So parang is this heaven? Is this the real heaven, Lord? Parang ganyan. Kasi Mike, tama din yung sinabi niya, Mike is correct. There is no heaven, Lord. Hindi man yung heaven sa afterlife yung pinagsasabi niya sa baba, guys. Kasi yung words niya sa third night is, thank you for looking up for me. May mga sounds yan When you say expressions looking up si Michael kasi mahilig yan sa mga anong tawag niyo mga looking up, mga malalim na words. Tinuturuan ako niya kaya gustong-gusto niya na paaralin ako ng grammars tsaka parang English grammars ganyan kasi gusto niya ako ganyan na magsalita, yung magsabi looking up. Para sa akin, taking good care, thank you for taking good care for me. Pero yung sounding kasi ng words niya, titingin daw ako sa taas. So parang ganyan, nakakaiyak no. So ganyan yung sounding, kaya para din yung this is heaven. Kaya sinasabi ko sa mga content ko, parang sinasabi na ako si heaven. No, parang I am heaven, at the same time the one that is speaking to me, siya si heaven. Parang ganyan din. Parang confirmation parang yung kay Klaus ni Jesus Christ na this is my son, the whom I beloved. Tapos pinatay. So ako ba papatayin niyo rin ako? Kaya sabi ko, ano ang kahibahan? What's the difference between God and human being? Ganyan kaya kasi sabi ko, may diferensya, ang laking diferensya. Tapos marami din namang grupo ng mga tao na naniniwala sila na sila ang Diyos. Ito lang din, okay lang na kayo ang Diyos. Ganito lang din, number 1. Dapat may sarili, hindi kay artista Ang artista guys, hindi yan Diyos, pero ginawang Diyos. Kaya sa number 2 rin, do not worship idolatry. Kasi ganyan din yun, yung mga artista yan, ginagawa ng Diyos ng mga tao. Hindi guys, nagtatrabaho yan sila. Mukha, katawan nila, puhunan, in order to earn. Tanungin man yan sila, hindi man yan tanungin, Ma'am Diyos, kaya na Marian Rivera, mga Angel Locsin, tanungin mo yan sila, Ma'am, are you God? Hindi man yan Diyos. Nag-artista yan parang si Jesus Christ. Si Jesus din, the story of Jesus. Parang ganyan din. Ginawa natin Diyos si Jesus kasi maganda yung pagkasabi niya. Pero script lang yan ng movie. Ang problema dyan, pinatay. Ito lang si Jesus Christ, sa genealogy, nag-iwan ng script para sa story nila. Siyempre, kung mag-iwan ka ng story ng life mo, dapat maganda rin. Ang problema dyan, ginawa siyang, kaya sabi ko, I really wanted to hold the real script na translated na in English. Hindi yung revisions ni Mateo, Luke, Mark, yung mga New Testaments, lahat-lahat. Sino yung mga writers, si John, si First John, Second John, mga ganyan. Pari yan Yan, mga pari yan sila Or they are the best,
kahit sa Vatican City, tanungin nyo guys, even if you guys are so against me, study how the flaw of the leadership and the governance of the Roman Catholic churches from the Vatican City. Grabe din yung patayan yan dyan sa ano nila eh. How to become Pope. Kung sino talaga yung pwedeng maging Santo Papa. Kaya ganyan lang din. So ako, ito lang din, ayoko, kaya lang sabi ko, ang hirap kasi sa Philippines, huli na yung hinahatid sa amin na balita. Wasted na yung mga report sa amin. Sa amin, ako, pag magsalita ako ng ganito, sasabihin lang sa tao na baliw na naman si ma'am. Pag nasa Amerika ako, kahit si Cedros, I know he's trying to capture also my attention na he really wanted me to call him up. Kung ano yung isi-share ko. Wala akong resources eh. Wala nga kaming bigas. Parang ganyan. Naubos na talaga. So, I really thankful. Tinitrain man ako ni Michael na mag-save, wag mangutang, mga ganyan. Pero sa 2017 to 19 guys, talagang sinagad talaga ako ng Diyos. Kaya parang pag sinabi nyo sa akin, natutulog ba? Ma'am, natutulog ba ang Diyos? Oo, yung tao na Diyos. Ganyan. Kasi nagparamdam din naman sila. Tsaka marunong, kaya sabi ko, dalawa yung mukha. Maraming mukha ang Diyos. Kung sinasabi nyo si Satanas, talagang si Satanas. Satanas eh. Kasi yun lang din ang pinaka-basis ko kasi sa script na nakausap ni Jesus Christ doon sa 40 days na wala siyang kain-kain, nag-hunger strike siya, si Satan man yung lumapit. O di si Satan kasi wala man akong kasi at saka ako rin nung bata pa ako, takot ako kay Satanas kasi pumapatay eh. O, yun ang pero hindi yung mga mamamatay tao. Kung Diyos na, yun din. Yung pumapatay ka, kaya lang pag i-research nyo, i-google nyo si Satan, nagko-complain din yan sa Diyos. So, ang Diyos ba tao? Parang ganyan. So, wag naman tayo mag-Diyos-Diyosan kasi kahit kahoy na, hindi nga kayo marunong magtanim. Pero itang lang din, I think the God in the human being, yung sa Holy Spirits as a whole, yung tao na kayang pag-isahin ang mundo, kayang i-unite. Kaya sabi ni Mike, no God, kasi niwala pang tao na kaya niyang napag-isa. Kaya nagwa-wonder ako, is there any pandemics arrive since the world began? May records ba sila na may pandemic na naganap na talaga yung buong mundo nagkaisa to fight against COVID-19 or coronavirus? Ganyan. Yung gusto kong idig sa Holy Bible kung sila ba nagiging ganyan. Kasi sabihin ko sa inyo guys, wala. From the, or may tinago sila, may sinit aside sila na scripts na nakita nila na nagre-record. Ganyan yung mga tao. Kaya ganyan yung mga tao nung panahon in as much as they can, nag-iwan talaga yan sila ng mga bakas ng history nila. Ang problema, yung iba, bibliography, yung story na nangyari sa kanila, pero generally, kahit nga kay Dr. Rosie Rizal sa No Limit ang Ngiri, tsaka El Filibusterismo, ang sakit. Kaya para sa akin, parang ang hirap sa akin. That I think that's the reason why my group of men, they were helping me. Parang, baliw lang to. Parang ganyan yung judgment nila sa akin. Kaya parang, this is just a crazy woman. Parang ganun din. So ako, sabihin ko sa inyo, ang sarap ng utak ko, folks. Yung para bang, may utang ka ma'am, 1.5 million. Yung mag-stress ka naman dyan. Yung kinastressan ko, not feeling well, yung matalino ka, tapos hindi mo, yung sakit na, a type of depression na matalino ka, may nagawa ka, may achievements ka, hindi recognize. Ito lang din, ito yung problema ko. Ito lang yung problema ko na hindi recognize. Parang yung Hunger Games na nanalo ka sa Hunger Games, tapos parang nanalo ka nga, wala namang rewards. Parang ang sakit. So dito na lang ako sa YouTube, pag-ayusin ko na lang, paturo ako sa mga bata kung paano siya na marami akong subscribers, dito nyo lang ako i-follow. Ganito lang din. Yung assurance ng salvation, guys. Si Michael Brooks lang yung save. Magbasa kayo ng Bible kasi Jesus, kaya nagiging antichrist ako kasi baliktad talaga yung kahit noon pa, kahit under 7 years old pa ako, kaya nagformula ako ng salvation kasi ano kaya yung salvation?
Kasi hindi ko siya nakikita. Kahit hindi ko siya nakikita, hindi ko rin alam. Pero gusto ko talagang alamin kung ano ba yung salvations, guys. To be honest with you, folks, I really wanted to discover and to find out what is really salvation. Kaya nung nakuha ko siya, yung apple, yung apple na pinagsasabi ko, ang sakit ang sakit. Yung para bang nawalan ka na ng saysay, lalo na nagdadala kami ng symbols tsaka mukha kung sino may yung nangangarap dyan na maging Diyos at maging save. To assure talaga na save, yung wag yung guni-guni na He is in heaven. He is with God. Wag yung ganyan. Yung talagang tutuhanan na kasama talaga siya sa Diyos, nasa kingdom talaga siya ng mga Diyos, ng anong ganyan. Ito lang masasabi ko. Kasi nga, patay na tayo. So, kung patay na tayo, guys, alam mo ba kung saan kayo nilalagay? O ganyan lang. So, may mga mahirap, mayaman. So, kung buhay ka pa, when you are still alive, na nangangarap ka, namatay ka, nangangarap ka, nag-desire ka ng kotse, talagang ilalagay ka sa Diyos sa kotse. O, dito lang din sa earth, wala yung halos, yung mga yung nearly death, ito lang din, sa mga nag-nearly death, to all the nearly death people na confirm ng doktor na 1 hour patay na sila din sa sarili nila na tumaob yung isang doktor, tumaob daw. Ito lang din, be grateful. Hindi kayo Diyos. Yung mga nagsabi na we went to heaven, hindi kayo Diyos. Yan ang tinatawag na, yan ang talagang meaning ng born again. Ito lang din, born again. Kung nag-nearly death kayo, tapos bumalik kayo sa lupa na buhay, yung current boyfriend ko, ano yan, born again yan eh. Born again yan kasi nagka-nearly death na yan siya. Tapos, hindi din na niya identified, hindi niya alam. So, ganyan lang din yung folks, yung talent ko, yung born again, magpo-content ako dyan next time, pero ang ano natin ngayon is, natutulog ba ang Diyos? Yes, because complete na. Ngayon, may mukha na siya, si St. Michael de Brooks. So, Vatican City, please, hopefully, makanonay si Michael. Kung hindi rin din, born again man kami, okay lang. At least may i-share ako sa kung sino man dyan naghahanap ng assurance na salvation. Follow me on my YouTube channel because my topic is all about assurance na nasa kasama talaga, to be with God talaga. Tsaka siya talaga ang leader, hindi yung guni-guni lang. Ba't ako maguni-guni? Nagastos nga ako. Grabe nga yung luhod-luhod ko sa mga doktor para yan maka-save kasi. Kung alam ko lang, ba't ko naman gagawin, di ba? If you know something ahead. Ako, guys, futuristic ako. Kaya nga sabi ko, yung mga 2017 tsaka 2019, talagang galit na galit ako sa United States of America. Lahat ng family niya, United States of America lang until today. Kasi nga, alam ko na gagapang talaga ako sa lupa pag hindi ko ma-achieve na maikasal ako kay Tanda. Kasi nga, yung family na, his family was dropped me June 5, 2017. So, namatay si Tanda November 7, 2019. Guys, matalino akong tao. Anong i-expect nyo sa akin? Aanga-anga. Parang ganyan lang din yung judgment ng aanga-anga naman to. Parang biniblame. Hindi. Talagang nanalangin ako, Diyos ko, tulong, ganyan. Wala, I offered to God everything. So, bakit naging ending na hindi ko talaga na-achieve? Pabalik-balik man ako sa embassy, folks of the United States, embassy in the Philippines. Sinabi nila na, wag ka nang parang hanap ka na lang dyan ng iba. Parang ganyan ang pagkasabi nila sa akin, number 1, I am aftering the money of the old man. Number 2, hanap ka na lang dyan ng iba, Tagalog man yan sila. Tapos yung babae naman, yung assistant of the consul naman sa US Embassy sa Cebu, lumabas din naman. I really appreciate. Binigyan lang ako ng calling cards. Yung parang calling cards sa style ng mga Filipino na ikot ka lang. Kasi, calling cards. Talaga umiyak ako, ma'am, please help me. 150,000 lang yung hiningi ko na, ma'am, assistance, ma'am. Ang gagawin nila, tatawag lang daw sa family. Sabi ko, government na, ma'am, kasi yung family aware sa mga pangyayari. Wala na kaming pera. Ganyan ako. Wala
Wala silang ginawa. Ang hiningi ko naman sa 888 naman, sa hotline sa 888 sa Philippines, magpakita lang any representative from the United States of America. Kasi malakas sila mayaman sila Magpakita lang sa ospital na to assured na babayaran namin kasi ano pa yun, humingi ako ng tulong 2017 pa. I think August 2017, mga ganun. Nag-major insert, mga ganyan. So grabe, 2017, 2018, ganyan ako, kilos ako ng kilos kung sinasuggest ng mga principals ko. Mga principals usually yung nagtuturo sa akin na, ma'am, sige ma'am, kasi ako, takot ako mag-absent. So, pag may ganap sa school, talagang pinapaano nila ako, sige ma'am, excuse ka doon ma'am, punta ka doon ma'am, gawin mo yan, mga ganyan. So ganyan yung ka-supportive yung education sa akin, sa situations ko. Kaya sabi ko, grabe yung Diyos. So kaya tapos, iparamdam nila sa akin na ganyan sila kung kumilos. Para ang sakit-sakit, guys. Inirace man yung boyfriend ko. Hindi ito kabaliwan. Ayoko nang magsasalita about kabaliwan. Kasi pag kabaliwan, pag may magsasabi sa akin, mga bashers, na kabaliwan lang ginawa ko, bigyan niyo ako ng 5 million pesos talagang. Tsaka yung neuroscience, ang kapal ng mukha. Parang ganun. Hindi ako galit, pero yung neuroscience sa US, ang bubo nila. Bubong-bubo. Nagpa-observe man ako sa kanila Gusto ko yung during those time, gusto ko pag-aralan si Mike how long he stay. Kasi nag-YouTube man ako, wala pang tao na binuksan yung ulo, tsaka nag-survive. Meron kinandak sa India, alam ko, maano na rin ako matalino tayo Alam ko sa India, gumagawa sila ng paraan. Kasi yung utak ng tao, may ano nila kung how long they survive. Yun yung tao, ganyan. Kaya ako din nangarap din pag ma-survive to. History to, parang breaking news siya. Breaking news siya kasi may nagpa-hospital din naman na kunti lang yung para breaking news siya kasi clean news to me So breaking news siya. Kaya sabi ko, tulungan lang din si Michael Brooks kung ano siya. Kasi ganito lang din, kung namatay siya. Hindi ito lang yung parang ang consolations ko sa sarili ko, guys, na gusto kong sarap. Kaya ganito lang, kung Diyos ang kalaban mo, ang hirap kalabanin kung spirits na. Kaya kung sino man siyang mga nagdadala ng religion, gising naman kayo, tulungan nyo naman ako. Kung gusto nyo ng assurance ng salvation, sabihin mo niyan sa mga criminal dyan, na mga mamatay tao, si Jesus Christ, Muslim man yan. Kaya nga, ang ganda ng istorya ng prophecy, kasi Muslim si Jesus Christ, guys. Pakibasa nga sa script. Kung wala man, ba't ko naman babaguhin yung script o yung Holy Bible? Talagang during the invasions, nung tinanong ako ng mga Holy Spirit sa Holy Bible, talagang kaya sabi ko, I'm so grateful when I was little. Kasi 2010, kasi ng mga, after high school na ako, guys, hindi na ako nagbabasa ng Bible. Glimpse na lang. Until kami na ni Mike. Kasi trabaho na yung inatupag ko, paano magkapira, how to get education, ganyan na yung yung buhay ko. So, kaya ni-recall nila ako, sa 13 years old ako to below. Ganyan lang. So, natutulog mga Diyos, nagpahinga na siya. Kasi nga, kumpleto na yung mga formula. Kaya sabi ko, natutulog man yan. Yung mga dumating, kaya yung isang site ko talagang galit na galit ako. Ang pinaka magandang bumaba, guys, is babae. May babae man. Napaka-humble. Gusto ko umiyak. Hindi man yan si Mama Mary. Hindi man yan. She really trusted on me. Si Michael nga, tsaka yung dalawang spirits na talagang parang pinamukha sa akin na paliw ka, mga ganyan. Kasi galit na galit sila sa akin. Kasi daw, parang galit kasi malalaman ko yung katotohanan ng buhay nila. Tsaka number 2, ano ang mangyayari sa akin. Ganyan, takot sila. Tapos yung iba naman, lalo na yung Holy Spirits ng Bible, na sila kaya nga ang hirap pag Holy Spirits, folks, kasi nga walang katawan. Lang yan, o sa yung sa experience ko nga talagang iba man yung nagsasalita, yung spirits talaga. Yung spirits, guys, ganyan try to blow a little wind. Ganyan yung spirits, guys, ganyan lang. Pina-experience nila sa akin, pero pinatay mo na ako. Parang nakatulog na mahimbing, tapos
nanghuli na ako noon eh. Pero ito lang din, natural talaga ako. Tapos, hindi yan siya created ng subconscious kasi during those time, na ano na ako, parati akong nakasunod sa morgue sites. Magaling din niya na lalaki and his content is all about subconscious mind, mga gawin natin sa utak natin, gawin sa utak natin, ganyan din siya. So, during those times, sabi ko, ayokong mangyayari sa akin na creations ng utak ko, tsaka creations ng genes ko. Gusto ko natural kasi, gusto ko kasi magsulat ng aklat. Para sa, nakasimula na rin ako. Yun lang yung pinaka-goal ko. So, all the honor and glory goes back to Saint Michael de Brooks. Gusto ko talagang ma-mention siya talaga sa lahat ng mga simbahan kasi nakatagos eh. Tsaka ang tinitingnan niya guys is baba. Kung may Diyos ba sa baba, kung may kingdom ba, kung may Diyos sa baba, may kingdom ba para sa Diyos, at kung langit ba ang baba. Ito lang, baba yung tinitingnan, hindi yung sa kanila kasi illusionary na yun eh. Illusions na kasi spirits nga, buhay na nila, yung sikreto na nila yun. Okay, so sikreto na nila yun, buhay nila, wag na tayong makialam. Ang sa atin lang is, hindi ako nangangarap na mapunta sa langit. Ang pangarap ko kay Michael Del Brooks is to be with God, makasama sa Diyos, at i-check si Jesus kung kasama din ba siya sa Diyos, at ito lang din. Ganyan lang. To be with God lang. Okay? So, sabi ni Michael, walang Diyos sa afterlife. Yung tao ba na magiging mukha ng Diyos doon sa afterlife? Wala. So, dito naman sa baba, wala rin. Bakit? Sino bang Diyos dito sa baba? Ang gusto nyo, lumilipad-lipad, palipad-lipad tayo sa pagsabing, yung sa movie ng Nadarna na may na-rape doon. Ma-feel ko, kunyari, kasi claimants ako na Jesus. Ito kasi yung expectation ng tao eh. May prangkahan tayo pag may rape doon, mapifeel ko, masisense ko daw. Tapos, maglulunok ako ng bato or ano ba yung rituals ko, tapos pupuntahan ko doon ang na-rape. Ganyan yung expectations ng tao ni Lord Jesus na darating. Utak ba yan ng normal kayo? Utak ba yan ng normal? Hindi guys, hindi ako nangarap maging si Lord Jesus. Ang pinangarap ko sa buhay ko, to discover what is salvation, the real meaning of salvation, and Michael will be saved. Na-assured na hindi yung guni-guni lang. Ayoko nga yung guni-guni. Yung pag mag-guni-guni, magbasa na lang ako ng mga pocket books, tsaka magbasa ako ng Bible na wala man dyan kwento kung ano ba ang buhay sa langit. Or mag-google na lang ako dun sa YouTube. Ang daming nagsabi na, we went to heaven. Ang ganda ng heaven nila, para lang Buckingham Palace, pinapasok lang sila, diba? Bonggang-bongga. Diba? So, hindi nga, to be honest with you folks, takot sila sa Vatican City na pumasok ang lahat ng mga patay. Ayaw nila dyan, to be honest with you. So, hindi sila Diyos. Kasi nag-Diyos-Diyusan, hindi man hinanap. Tsaka ito lang din, pira. Kaya pinigilan nila yung pamimigay ng real assistance for money kasi 666 daw. Hindi man lang hinahanap kung sino ba saan ba tsaka kapal din ng mukha, kaysa kapal din ng mukha ng mga government, kasi against sila. Calamity Fund, may bagyo ngayon ng Pilipinas, magkano ba ang na-create ng machines for the Calamity Fund? How many, magtotal man yan yung machines, ganyan lang din yan. Tapos pag sa darating din yan sa Swiss Bank, may bagyo sa Pilipinas. Kaya invasions talagang gusto nilang angkinin ang Pilipinas kasi basket of calamity funds. Normal na gagawa talaga sila ng pera in behalf for their citizens. Kontrolado yan guys. Hindi ako makikialam dyan kasi hindi ko man nangarap na anti-government or mga NPE. Respetado guro ako. Bahala kayo dyan sa buhay ninyo. Sa mga pastor naman, ito lang, sana ayusin nyo rin. Kasi nga, may langit din naman. So, ang sa akin lang kasi, ayoko kasi ng illusionary. Kaya nga, magpasalamat kayo kay Michael Brooks. Pero ito lang din, we
Michael Brooks and I are the symbols of whoever wanted to be God. Ganito ang mangyayari. Tsaka useless din naman. Kaya sabi ko, kaya sabi ko, kaya pala yung mga Muslim, mga terorista talagang gustong pumatay ng mga, yung human shells lang naman nila. Kaya pala. Tapos yung mga tao naman na masyadong naniniwala sa Diyos, ano lang din, pray ng pray ng pray ng pray ng pray. God, yung masulat nila, guys, grabe. Kung i-drama man tong Holy Bible, folks, grabe, ang ganda. Blockbusters man to. Ano lang, paikot-ikutin lang din. Yan yung mga experience ng mga tao sa unang panahon. Ang sakit. May Diyos ba dyan na tumulong na, I am God? Wala. Ano lang yan, kulog, thunder. Yan ang pinakamagandang boses ng Diyos. Pag may thunder, folks, galit ang Diyos niyan. Oh, yeah. Okay? So, hindi na ako magagalit. Nakaka-stress kaya. Balik nyo sa akin 5 million ko, please. Balik nyo. Useless naman yung turo nyo eh. Kung magtuturo kayo, ayusin nyo. Kaya sabi ko, bobo. Huwag nyo naman akong patayin kasi ako takot din akong humarap sa Diyos. So, kung sino man yung Diyos na nakikita, takot na ako kay Michael. Tsaka, malayo sa nilagyan ko sa kanya, ang layo-layo. Ayokong gusto ko lang mag-illusionary pero nakakarinig naman yan eh. Mga ayos din yan sa mga utak niya, mga Diyos na yan, mga spirits eh. Kaya sabi ko, may mga ganyan ako ganyan. Ang talino, tsaka lingat-lingat. Talagang kung gusto nilang kumilos, talaga. Pero sa sitwasyon namin ni Michael is, they wanted to prove the world that this is how it works when anyone wanted to be saved. Na so saves after life kasi si Jesus, 'di ba sabi ni Jesus sa Holy Bible, though sabi ni Nicodemus, "Sir, who can be saved?" Sagot ni Jesus, "For man, this is impossible." Okay, so kung sa tao imposible, tao siya, 'di ba? So imposible. Pero sa Diyos imposible. All things possible with God. So, imposible sa tao, posible sa Diyos lang ang pwede. Then, all things are possible with God. Basahin niyo yan. So, ibig sabihin, siya mismo, wala siya nangarap kung ano lang. Kaya nung naalala ko yung situations namin ni Michael, sabi ko, igagrab ko nga yung sabi ni Jesus na talagang ibagsak ko na lahat. Yung nag-post ako sa Facebook na, Lord, I offer everything to you. Ganyan na yung parang kamay na nakalipa, sabi ko, I want him to follow Jesus. Chick and spice Jesus. Anong nangyari? Wala. Kasi si Jesus nung nabubuhay siya, hindi man siya nangangarap na maligtas, na maging Diyos. O ngayon, anong ginawa nila? Kaya sabi ko, cryptic, may pinako pa talaga ang Roman Empire na tao na nag-claims na Jesus. Maraming pinatayan sila eh. Kasi nga, alam nila na ang darating na Jesus is patay. Tapos magkwento. And that is Saint Michael de Brooks. Ang galing. Galing na matanda. Kahit ako guys, hindi ko kaya yung ginawa niya. Tsaka ako, nakikinig lang ako. Ito lang din sa akin, sa mga nagtaano sa akin, ma'am, ganyan ka. Di ganyan kayo. Ang sarap. Nagtuturo din naman si Jesus. Huwag kayong kumain ng 40 days para makarinig kayo ng boses. Or yung neurotransmitters ninyo mag-split at mag-story. Yan. Sige, gawin nyo yan. Sa Amerika, ginagawa na yan nila. Lahat ng mga monks, lahat ng mga guro sa Indias, ginagawa na nila. Nag-ano na yan sila, nag-deprivations of water na yung ngayon. Nag-deprivations na, wag daw kayong uminom ng tubig. May certain days sila na pinabawalan yung mga members nila na uminom ng tubig. In-observe na, massive depression yan. Just to observe if any of their members would hear the words from the Holy Spirit. So, Holy Spirit na tayo, guys. Wag na tayong mga power na yan sa authority. Kaya Philippines, kaso sa Pilipinas, laid back. Baliw pa ako sa Pilipinas, guys, sabi nila. So, ako pag nandyan ako kay Sidro, talagang all the people would be amazed. Lahat ng mga propeta. Parang, ay, sarap mong sapak kayo na babae ka, inubos mo man. Pero yun na lang din sa akin. Hindi ko alam eh. Ito lang, hindi ko alam. I don't know. But
Is there any, of course, na COVID nga ang mundo. So may Diyos talaga. Magic, laruin nyo yan. Kaya ito lang din, all the government is against God. Sila yung anti-Christ. Sila yung ayaw sumunod sa utos kung ano yung kagustuhan ng Diyos. Anong magagawa ng spirits? Anong magagawa ni coronavirus? Atake lang siya sa mga hindi nag-follow ng rules. Kung nag-follow ng rules naman, kami dito, may nag-COVID ba kami? Hindi. Sinunod namin kung ano yung mga parents, yung mga kapitbahay ko, hindi man yan sila nagpa-inject kasi natatakot din. Ano ba yung laman ng injections? Pero ito lang din masasabi ko. Ang ganda siya. Maganda sa utak kong observant ka. Kaya ako hindi na ako nagpa-second dose. Kasi gusto ko siyang kukulangin. Gusto kong i-challenge. Gusto siyang i-challenge. Tsaka, hindi man yan sila namigay ng pera. Ginagamit lang sila ng Holy Spirit. Tapos, hindi man namigay sa akin ng 10%. Kasi hindi man unite. Kaya, tama lang din ginawa ng government. Pero pag mamigay sa akin ng 10% yung pharmaceutical companies or si Vatican City, magsabi sa akin, mag-email, ma'am, speak about salvation all the time, ma'am, tapos here's your 10% cuts, talagang sasabihin ko sa mga tao, guys, ganito gagawin natin, isi-share ko yung tips ko sa inyo. Kaso wala Kasi nga, sila, may sarili silang mundo. They created their own world. So, iba din yun. Kaya ako gusto ko sana sa born again. Kaso, ang born again pastors and preachers, napakatigas. Sila yung multiplied. Kaya sabi ni Jesus doon kay Simon, in this rock, I build my church. Utak yan ng mga pastori. Ang tigas. Hindi man nga ako na-appreciate, wala man lang naghanap sa akin. Ma'am, kausapin, magkaisa tayo. Huwag magkaisa again sa Roman Catholic. May mundo man yan sila, iba yun sila. Ako lang kaya sabi ko, tinatarget ko si Sith Ruth. Kasi, born again kami tsaka Jewish yan siya O di kung may mundo sila, kami mag-create din kami ng sarili naming mundo. Di ba? United States, help me. Acid root lang kasi yung government naman sa United States. Hindi pa ako heal until today. Kasi yung tingin nyo sa akin, after ng money, big, bayaran nyo, yung parang honor to honor yung sinabi ni Jesus, bayaran nyo yung utang nyo. Sasabihin ko sa inyo, sasaludo ako sa inyo. Hindi talaga ako bababa, guys, sa kung ano man ang kinatatayuan ko at kung ano man ang nakamit ko. Ang Philippines, wala din naman yan kasi kami, sanay na din naman kami sa wala. So, kaya pinaprocess ko yung sanay kami sa wala kasi ayoko rin naman na mag-over ako kasi ayoko rin naman na hindi ako safe. Ito lang din, hindi ako safe. Maraming killers sa mundo. Hindi mo control ang utak ng mundo, ng tao kasi nga, hindi nga yan na-control ni coronavirus So, ako pa ang mag-control din. Wala nga akong followers sa YouTube, di ba? So, that's also, basically folks, sa afterlife, sa heaven, hindi man yun heaven. Si Mike kasi hindi yan. Yung sa mga lugar ng mga Diyos, si Michael ang nagbibigay ng muka, ganyan. Lahat-lahat siya yung leader. Kasi mga spirits. So, sa mundo naman, ito lang din kasi dito siya nakatingin sa baba, walang Diyos, tsaka walang kingdom ang Diyos dito na tao. So, kung ano man yung sadya ng mga pastor sa inyo, kayo na lang mag-isip kasi tayo rin naman, iba-iba din naman yung paniniwala natin at iba-iba yung paggawa sa atin ng mga magulang natin. Hindi iisa yung Diyos natin. Isa lang kung pag-isa, wala. Kasi iba-iba din naman yung mukha ng Diyos natin Kung pag-isahin ko pa kayo, maglaban-laban pa tayo, patayin pa ako ninyo. Tapos takot man ako mamatay. Natural na takot. Kasi buwang buhay doon. Michael nga, pabalik-balik. Kasi nagsisisi na, hindi naniniwala na may Diyos o kayo. Hindi kayo naniniwala, no? Okay?